Love Serye TV. Sweet Punishment of Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Ano? Hindi ka na ba makatiis kaya hihingi ka na ng tawad? O natatakot kang mamatay ako nang hindi ka na ilalagay sa testamento ko? Napabuntong hininga si Carl sa malamig na pagsalubong sa kanya ng lolo niya. Naabutan niya ito sa terasa na humihigop ng tsaa. Lo, matagal na ako nagsisisi. Pinarusahan ako ng langit. Pinarusahan niyo na rin ako. Bakit hindi niyo maintindihan na hindi ko gusto ang nangyari kay Papa? Kaya hindi niyo ako dapat sisihin habang buhay. It was an accident. Humigop ito ng tsaa. 80 years old na si Lolo. Malalakas pa naman ito kaya kahit gumagamit na ng tungkod sa paglalakad. May katwiran si Aw. Hindi ka namin dapat ibilang sa pamilya. Pati pala kayo, kasama na sa mga sumusunod kay Tita Aw. Dahil siya ang katuwang ko ngayon sa pagpapatakbo ng kabuhayan ng mga Montemayor sa halip na ikaw. Desisyon niyo yun, hindi sa akin. Bakit kita pipigyan ng pagkakataon sa mga kumpanya ng pamilya? Paano ko maaasahang pagmamalasakitan mo yun kung walang direksyon niyang utak mo? Walang lugar sa mundo ang pagninegosyo. Ang isang barumbadong katulad mo. Hindi ako nagpunta dito para magmakaawang tanggapin uli ninyo bilang kapamilya. Lolo, may hihilingin ako sa inyo. Pagbigyan nyo na lang ako dito at hindi na ako magpapakita sa inyo kahit kailan. Humihingi ka ng mana? Hindi ako ganun kababaw, Lolo. Ang hihilingin ko lang, huwag ninyong ipagbili ang arkong bato sa mga developers na interesado doon. At bakit hindi? Sa akin ang property na yon. Mahigit 500 pamilyang mawawala ng tirahan, Lolo. Bakit hindi nyo ipagbili sa gobyerno sa kahit murang halaga para ma-distribute sa matagal ng mga nakatira doon sa presyong kaya nila? Ayusin ang mga eskinita at kalsada at gawing desente ang community ng mga nakatira doon. Ikaw na ba ang barangay chairman sa lugar na yon? Sarkastikong tanong nito. Wala na kayong mapaglalagyan ng kayamanan nyo, Lo. Matanda na kayo. You had live your life to the fullest. Why don't you share your blessing for the first time? Masarap sa pakiramdam kapag ginawa nyo yun, Lo. Natigilan ng matandang lalaki habang nakatunganga sa kanya. You're rich. Very rich. Pero kaunti lang kaibigan nyo. Hindi ba malungkot, Lolo? Try to mingle with the people of Arkong Bato. Masarap silang kausap at marunong makipagkapwa-tao. Marami kayong mapapasayang tao sa isang tamang desisyon nyo tungkol sa property na yon. Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Carl. Pero alam niyang naiwan ito sa malalim na pag-iisip. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, nakita niyang ibinigay ni Lolo ang cellphone sa alalay na si Ruben. Kontakin mo si Aw. May sasabihin ako sa kanya tungkol sa property sa Arkong Bato. Narinig niya sabi nito. Umalis si Carl ng farmhouse na nakangiti at magaan ang kalooban. Ginulantang si Carl ng malalakas na katok sa bahay niya. Katabi lang yon ng Kaibigan Industries. Bossing, may naghahanap sa inyo mga pulis. Sabi ng tauhan niyang si Fred na napagbuksan siya. Mga pulis? Bakit? Magandang umaga, Mr. Montemayor. Sabi ng isa sa mga lalaking naka-civilian. Iimbitahan lang sana namin kayo sa headquarters para sa ilang katanungan. Bakit ho? Nawawala ang lolo mo at kayo ang primary suspect. Nawawala ang lolo niya? Kinutuban siya ng masama. Sumama muna kayo sa amin, Mr. Montemayor, sabi ng pulis. Pero bakit ako yung suspect? May nagturo sa inyo. Kayo raw ang huling nakitang bisita ng matanda sa farmhouse nito sa Quezon. Walang hiya ka, Carl. Sagad na ang kasamaan mo. Saan mo dinala si Papa? Galit na sa lubong ni Aw na inabutan ni Carl na nasa police headquarters na. Hindi pa nasiyahan ng babae. Sinugod pa siya ng sampal. Nakailag siya. Wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Galit ding sabi niya. May mga nakakita sa mga lalaking dumating sa farm at tinukot si Papa. Ang sabi ni Ruben, ikaw ang huling bisita ni Papa bago siya nawala. Oo, pumunta nga ako sa kanya pero kinausap ko lang siya. Hindi siya ang gumawa niyon. Hindi niya kayang gawin yon, pero sino? You can't get away with this, Carl. Patuloy na sigaw ni Aw. Gumagawa na ito ng eksena sa loob ng police headquarters. Salot ka talaga sa pamilya. Pagkatapos ng pagpatay mo sa papa mo, ang lolo mo naman. Hindi ko magagawa yung kay lolo. Liar. Mabuti pang ilabas mo na ang matanda. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang binabalak mo. Maawa ka kay Papa. Gustong magwala ni Carl.
para panindigang inosente siya. Pero pinigilan niya ang sarili. Noon, hindi niya nagawang kontrolin ang emosyon. Nagtataka rin siya kung bakit dumating ang pagbabagong iyon sa sarili. Dahil ba kay Calvin o dahil kay Eunice? Napasugod si Eunice sa Maynila pagkatapos siyang tawagan ni Ana at ibalita ang nangyari kay Carl. Pumunta agad siya sa police headquarters. Eksakto namang palabas na si Carl, kasama ng mga itinuturing nitong kaibigan sa Arkong Bato. Ano nangyari, Carl? Nag-aalalang tanong niya. Nawawala si Lolo at ako ang pinagbibintangan nilang dumukot. Pero hindi ko magagawa yon. In fact, masyado na ako nag-aalala sa kanya. I wish I can help, sabi ni Eunice. Hindi naman na-detain si Carl dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pero kumilos ito agad para hanapin na nawawalang matanda. Maya't maya ang tawag ni Eunice sa binata para makibalita. Kung may maitutulong lang sana siya. Nasurpresya siya ng isang gabi kumatok si Carl sa bahay nila. Dito muna ako sa Santa Monica. Pwede ba? Napangiti siya. Oo naman, ikaw pa. Malakas ka sa amin ni Calvin. Pagkatapos nitong silipin ang tulog ng si Calvin sa kwarto, ay nagpahanda siya ng pagkain sa gazebo. Pasensya ka na nga sa pag-aabala ko ha. Hinging paumanhin ni Carl pagkatapos kumain. I want some space. I want to breathe some fresh air. Pagod na ako dahil sa nangyayari sa buhay ko. May idea ka ba kung sino ang nagpadukot sa lolo mo? Meron. Pero kailangan ko pang kumpirmahin. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino? Saka na. Kapag sigurado na ako. Palagi ka naglilihim sa akin. Hindi mo pa rin ba ako kinukonsider na kaibigan? Hindi sinagot ni Carl ang tanong niya at bumuntong hininga lamang. Isang tao lang nagdala ng lahat ng gulo sa buhay ko, Eunice. Si Tita Au. Nakatihim ang mga bagang na sabi nito. Bakit? Hindi ka ba niya matanggap bilang stepson? Tinanggap niya ako noong una. 12 years old ako nang pakasalan siya ni Papa. Pero naging mainit ang dugo niya sa akin habang nagtatagal ang pagsasama nila ni Papa. Lalo na nang magkaanak na sila. Ako lang kasi ang sumasagot sa kanya. Umaalma kapag nakikita kong ina-under niya si Papa. Masyado raw akong pakialamero. Nang minsang mahulog mula sa crib si Alvin, nagsumbong siya kay Papa. Kasalanan ko raw. Mainit daw yung dugo ko kay Alvin dahil itinuturing ko itong karibal sa pagmamahal at atensyon ni Papa. Unti-unti tuloy lumayo ang loob ni Papa sa akin. Iyon ang dahilan. Kaya mula noong maging teenager ako, naging masungit na ako. Kaunting kibot lang, naiinis ako. Madali akong mapikon. Siguro para mapansin naman ako ng Papa ko. 16 ako na makita ko si Tita Au na may kasamang ibang lalaki. Nagdalawang isip ako kung dapat ako magsumbong kay Papa. Pero hindi ko nagawa dahil ipinadampot nila ako. May marijuana raw sa kotse ko. Saka sa kwarto ko. But God knew, hindi sa akin yon. Kanino? Curious na tanong niya. May kutob akong pakanayon ni Tita para hindi ako makapagsumbong kay Papa na nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki. Mula noon, nabadshot na ako kay Papa, pati na kay Lolo. Tiniis nila ako. Pinabayaan nila ako makulong ng 2 days and 2 nights para daw magtanda ako. Bakit hindi mo sinabi sa Papa mo yung totoo? Kay Kuya Ken ko sinabi. Pero sa halip na maniwala siya, ipinagtanggol pa niya si Tita Au. Huwag daw akong magkakamaling sabihin iyon kay Papa. Kapag sinabi ko raw yon, kailangan may ebidensya ako. Parang wala nang gustong maniwala sa akin dahil nga raw mahilig akong gumawa ng gulo. Sinusubukan ko rin sabihin kay Lolo pero ang sabi niya, napakabait daw ni Tita Au. Nagsiselos lang daw ako dahil halos hindi na ako pinapansin ni Papa. Napatitig si Eunice kay Carl. Hindi ito totoong troublemaker at war freak. Ang nakakalungkot, sariling pamilya pa ang hindi maniwala rito. Kaya pala minsan daw, natutukan mo ng baril yung stepmother mo. Dahil may isinusumbong na naman siya kay Papa na hindi naman totoo. Sinusulsulan niya si Papa na palayasin na ako. Sawang-sawa na ako noon, Eunice. Gusto kong maniwala sila na hindi totoo yung kabaitan ni Tita. At alam mo ba kung ano yung naisip ko ngayon? May kinalaman siya sa pagkawala ni Lolo. Ha? Bakit naman niya gagawin yon? It has something to do with my family's wealth. At iyon yung aalamin ko. Hindi lang ang pagiging kaibigan ang gusto ko sa'yo, Eunice. Sa loob-loob ni Carl habang nagmamaneho pabalik sa Maynila. Kahit inimbita siya ni Eunice na sa guest room na lang matulog,
Nagdesisyon na pa rin siyang bumalik sa hotel na tinutuluyan. Hindi siya pwedeng mapalapit sa dalaga. Baka hindi makaya ng kanyang willpower na tanggihan ang udyok ng damdamin, ang yakapin ito at ang kinin ng mga labi. Matagal na siyang hindi nag-iisip ng tungkol sa kahit na sinong babae, pero may pinukaw si Eunice sa kanyang pagkatao. Gusto niyang maging bahagi ang dalaga ng buhay niya. Gusto niyang mahalin din siya nito. Biglang nagkaroon si Carl ng inspirasyon. Para siyang teenager na buhay na buhay. May bagong excitement sa bawat umagang gigising siya. At parang natakpan ang lahat ng negatibong damdaming kinikimkim niya sa matagal na panahon. It was a beautiful feeling. And he knew it was love. Aayusin niya na ang buhay. Lilinisin niya ang kanyang imahe na pinasama ni Au. Babaguhin niya ang mga dapat baguhin alang-alang kay Calvin, lalo na para kay Eunice. Pagkalipas sa mahigit 1 linggo, nalaman ni Eunice na natagpuan na ang lolo ni Carl at si Au may pakana sa pagkadukot sa matanda. Pinuntahan agad niya si Carl sa ospital na kinaroroonan ng lolo nito. Carl, napalingon nito sa pintuan ng hospital suite. Nadatnan niya itong naiidlip sa gilid ng kama sa pagbabantay sa matanda. Tumayo si Carl at sinalubong siya ng yakap. Natigilan si Eunice. Napahigpit ng yakap ni Carl. Para bang ayaw na siyang pakawalan. Saka lang siya nito binitawan nang maramdamang gusto niyang kumalas. Salamat naman at nagpunta ka rito. Tinawagan mo ako kagabi, hindi ba? Kaya madaling araw pa lang, lumuwas na kami ni Mang Pido. How's your lolo? Okay na siya. Wala namang nangyaring masama sa kanya. Nagalusan lang siya. Ipinagdadasal kong mailigtas siya. Tama yung kutob ko, Eunice. Si Tita Au may pakana ng lahat. Siya nagpadukot kay lolo. Balak na nga niyang ipapatay si lolo. Pero mabuti na lang at nakuha sa diplomasya ni lolo ang 2 bantay niya na inutusan ni Tita Au na pumatay sa kanya. Pinangkakuan niya ang mga ito na bibigyan ng tig 5 milyon kaya itinakas siya. Pinaghahanap ng batas si Au sa ngayon, pati nang walang hiya niyang anak. Bakit niya ginawa yon? Gusto niyang masolo ang lahat ng kayamanan ni lolo para kay Alvin dahil hindi pala totoong Montemayor si Alvin. Anak ito ng lover niya. Iyon nakita kong kasama niya noon at nag-aalala siyang mabuko iyon ni Papa. At dahil maagang namatay si Papa, si lolo na lang ang tinatrabaho. Siguradong mawawalan sila ng karapatan sa kayamanan ng mga Montemayor kapag nalaman ni lolo ang lahat ng panloloko niya kay Papa, pati na mga ginawa niyang masasama sa akin. Wala sa loob na napayakap si Eunice sa binata. I'm happy for you. Isa na lang ang kulang sa buhay ko ngayon. Ngumiti si Carl ng makahulugan. Ano? Someone to marry. Natahimik si Eunice. At magpapatulong sana ako sa'yo. Magpapatulong? Magpapatulong ako maghanap ng babaeng pakakasalan. Natigilan uli siya. Saan ako maghahanap? May kirot siyang naramdaman sa kanyang puso. Sa Santa Monica, may isang bata doon, si Calvin. Siya ang kausapin mo. Sabihin mo liligawan sana ng Tito Carl niya ang tita niya. Nanlaki ang mga mata ni Eunice. Ipagtapat mo na rin kay Calvin na hindi ako ang daddy niya. Pero hindi siya dapat malungkot dahil ako na ang bagong daddy niya. Pakisabi sa kanya na kung hindi siya papayag na ligawan ko yung tita niya, malamang mapilitan akong kidnapin yung tita niya. Hindi niya napigilang matawa. Pakisabi na rin kay Calvin, mahal na mahal ko yung tita niya, na gusto kong pakasalan yung tita niya para magkaroon na siya ng buong pamilya at para magkaroon na ng katuwang yung tita niya sa pagpapalaki sa kanya. Pakisabi ring ilakad niya naman ako kay tita niya. Sabihin mo, hindi na ako magsusuot ng hikaw at magtu-chewing gum kapag kausap yung tita niya. Pakasalan lang ako. Alam mo, ngayon ko lang na-discover ang barumbadong siga ng arkong bato nagpapakyut din pala. Nakangiting sabi niya. Ngayon mo lang napansin yun? Matagal na akong cute ha? Ngayon, isang tanong isang sagot. Seryoso nang sabi ni Carl habang nasa baywang niya mga braso nito. Payag ka bang pakasalan ang barumbadong ito? Hindi na kailangan sumagot ni Eunice. Ikinawit na lang niya ang mga kamay sa leeg nito. Kiss me again. Alam mo bang halos mabaliw ako sa halik na ninakaw mo nung nasa California tayo? Hinalikan siya ni Carl. Matagal. Sa pagitan ng paghalik ay sinasabi nito ang pagmamahal sa kanya. Mahilig talagang mag-disguise ang pag-ibig Nangingiting sabi nito nang pakawalan ng mga labi niya.
Inis na inis sa kagaspangan ng pagiging barumbado ko noon. Naaasar naman ako sa katarayan at pagiging premadonna mo. Hindi natin namamalayan na mai-love na tayo sa isa't isa. Kaya pala natutuwa ako kapag inaasar kita. Agree ako dyan, Carl. Kahit inaasar ako, hindi naman ako mapakali kapag hindi ka nakikita. At kahit puro negative yung naririnig ko tungkol sa'yo, gusto ko pa rin mapalapit sa'yo. Hindi ko alam na nai-inlove na pala ako sa'yo. I know that. Kaya ngayong maitatama ko na yung mga maling impresyon sa akin ng lahat, wala nang magkokondem sa'yo. Kahit naman ano pa yung sabihin nila, mamahalin pa rin kita. Natatakot ako sa future ko na hindi ka kasama. Dinampian siya ni Carl ng halik sa batok. I will take care of you and Calvin. Ayong napatunayan ko na kay Lolo na hindi ako masamang apo, ipapakilala ko na rin sa kanya ang babaeng pakakasalan ko. Wait, we better get out of here. Baka magising si Lolo. Saan naman tayo pupunta? Tanong ni Eunice. Habang hila siya nito sa isang kamay palabas ng kwarto. Sa isang lugar na pwede kong gawin ang nasa isip ko. Hindi nagtagal, sa loob na sila ng elevator. Hindi yun pababa kundi pataas. Kasabay ng pag-angat ng elevator, ang paglapat uli ng mga labi nila na maghahatid sa kanila sa langit. Ang wakas ng ating kwento.